Magandang umaga po sa bawat isa sa atin, especially po yung mga bago nating mga kasamahan ngayon mula po sa Balangiga at sa Ormoc, pero sa ating pong lahat, amen, bago man po tayo umindi sa Bible study na ito, welcome po tayo sa araw na ito sa gawain ito ng Panginoon. Amen? So bago po tayo magpatuloy mga kapatid, tayo po muna ay umuko sa maikling panalangin. Lord, dakila ka at ikaw ay aming itinataas, Panginoon. Salamat po sa pagkakataon ito na kami pong muli ay uupo sa iyong paanan para makinig po ng iyong mga banal na salita, Panginoon. Lord, nilalagak po namin ang aming mga puso, gawin mong busilang o Diyos, gawin mong matabang lupa para doon po maitanim ang iyong mga banal na salita na magiging gabay po ng bawat isa sa amin, O God. Lord, bigyan mo kami ng kaunawaan mula po sa iyong Espiritu Santo. At yung mga salita po na aming mapapakinggan ngayon sa umagang ito ay maisa sa pamuhay po namin, O God. Lord, ito po ang aming samong dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, isang mapagpalang araw po ulit sa ating lahat. At ang ating pag-aaralan po mga kapatid, maikli lang po ito mga kapatid, kaya mag-concentrate po tayo. Ngayon po, kanina ginamit natin yung ating mga bibig para papurihan ang Diyos. Ngayon naman, ang gagamitin natin para papurihan po ang ating Panginoon ay ang ating mga tenga. Kaya mag-focus po tayo para magpakinggan po natin yung napakaganda na plano ng Diyos sa ating buhay. Sa umagang ito kasi mga kaibigan, ang pag-aaralan po natin ay tungkol po sa plano ng Diyos. Yung napakagandang plano ng Diyos at yung plano din ng demonyo. Kaya may dalawang plano po ang buhay ng bawat isa sa atin dahil may dalawang destinasyon po na pupuntahan ng bawat isa sa atin kung natapos na po ang ating buhay dito sa mundong ito. Yan po ay sa impyerno o kaya sa langit. Kaya may dalawang plano. Ano po bang klase ng alin po ba ang ipapatupad natin dahil tayo po ang pipili. Kung alin po ang yung decision po natin, yun yung magde-determine doon kung saan tayo, kung saan yung destinasyon natin. Kaya nandito po ang salita ng Panginoon para tulungan tayo na mamili, para tulungan tayo na makita kung ano ba ang nararapat na dapat nating gawin or dapat na desisyon na ating gagawin sa ating buhay. Dahil alam niyo po mga kapatid, ang Panginoon, nung nilikha po niya ang tao ay napaka-perfecto po. Ang pagkakalikha po ng ibang bagay dito sa mundong ito ay binigkas lang po ng Panginoon ang kanyang salita. Sinabi niya, let there be light, and there was light. Magkaroon ng mga animals, magkaroon ng mga tanim, magkaroon ng buwan at mga bituin, magkaroon ng kung ano mang nakikita natin dito sa ating paligid. Nasambit po yan ng bibig ng Panginoon, kaya nangyari po. Pero ang pagkakalikha po ng tao, mga kapatid, hindi po niya sinabi na let there be man and there was man. Hindi po niya sinabi na magkaroon ng tao at meron ng tao kaagad, nandun na si Adan at saka si Eva. Dinabitan po ng Panginoon ng kanyang sariling kamay. Hinulman niya, hinugis niya, pinorman niya, nang naaayon sa kanyang kagustuhan, nang naaayon sa kanyang isip. Kaya yung forma mo kapatid, ikaw kapatid, tayong lahat, ikaw at ako, tayo po ay napakagandang masterpiece ng ating Panginoon. Kaya wag po natin questionin, bakit kaya ang ilong ko pango? Bakit kaya ang mata ko ang lalaki? Yan ang pagkakalikha natin at yan ang maganda sa Panginoon. Kaya i-appreciate po natin kung paano tayo ginawa ng Diyos. Amen? At nung ginawa po tayo, nilikha po tayo ng Panginoon, tayo po ay nilikha niya, nakawanis niya in His image and likeness. Yan po ang sabi ng Biblia. Kaya perfecto po ang pagkakalikha ng tao. At pagkatapos na nilikha ng Panginoon ang tao, nagtanim din siya, gumawa din siya ng perfectong garden na kung saan nandun na lahat ang pangangailangan ng tao at doon niya inilagay ang kanyang nilikha. Pero alam niyo mga kapatid, yung simple lang na bilin ng Panginoon, sabi niya doon kina Adan at Eva, sabi niya doon, pwede kayong kumain. Binibigay ko sa inyo ang lahat ng punong kahoy. Pwede kayong pumitas. Pwera lang doon sa puno na nasa gitna ng garden. Yun ang sabi ng Panginoon.
Pero alam nyo, nandun kasi ang demonyo eh. At yun po ang trabaho ng demonyo, yung tuksuin ang tao. Pero alam nyo, kahit tinutukso-tukso tayo ng demonyo, kung hindi natin susundin, hindi tayo magkakasala. Kasi ang tukso, ang panunukso ay hindi po kasalanan. Yung pagkakatukso or temptation is not a sin. Pero once na tayo po ay sumunod sa temptation at ginawa natin yung temptation na yan na ibinibigay ng demonyo, ay doon tayo magkakasala. Kaya yan po ang nangyari mga kapatid. Nagtukso sila na kainin yung ipinagbabawal ng Panginoon na kakainin nila. And so, to cut the story short, nagkaroon na po ng kasalanan, pumasok na po sa sanglibutan ang kasalanan sa pamamagitan lang ng napakasimpleng disobedience nila Adan at Eva. Kaya mula po dyan, nagkaroon na po ng kasalanan dito sa mundong ito. Kaya tayo na po mga kapatid ay makasalanan. Ikaw at ako ay makasalanan. At tama yung sabi ng Panginoon na when you eat of it, kapag kinain nyo ang ipinagbabawal ko na bunga, sabi niya, kayo ay mamamatay. At totoo po, namatay sila Adan at Eva, pero hindi po physical. Hindi naman sila namatay, Pastora. Bakit mo sinasabi na namatay sila? Dalawa po kasi ang klase ng kamatayan, mga kapatid. Kamatayang physical at kamatayang spiritual. Itong physical, kapag namatay, yan yung inililibing natin sa ilalim ng lupa. Yan yung naaagnas na katawan natin. Pero yung ikalawang klase ng kamatayan na napakadelikado, kamatayang spiritual. Ibig sabihin, tayo po ay wala na sa presensya ng Panginoon. Wala na po. Nakalabas tayo sa kaligtasan, sa protection po ng ating Panginoon. Okay? Kaya yan, nagkaroon na po ng kasalanan. At ano ang sabi niya sa Ecclesiastes chapter 7 verse 29? I hope somebody will project. Okay? Ecclesiastes chapter 7 verse 29. Dito natin makikita mga kapatid, sabi niya, this only I have found. Ito ang aking nakikita. Sabi ng author ng Ecclesiastes, God created mankind upright, but they have gone in search of many schemes. Ang tao ay nilikha ng Panginoon na matuwid. Pero dahil sa maraming kagustuhan, maraming gustong makamtan ang tao, hindi nila nakikita na ang kanilang mga buhay ay napapariwara. At alam po natin mga kapatid na yan din ang nangyayari sa bawat isa sa atin. Sa dami ng gusto nating makamtan, sa dami ng gusto nating maabot, sa dami ng gusto nating matikman, sa dami ng gusto na yung kahangarin natin, lalo na sa hangarin natin ng karangyaan. Alam niyo po, ang naghahangad ng kayamanan, ang naghahangad ng sobrang karangyaan dito sa mundong ito. Ang salita po ng Panginoon, sabi niya, they are falling into traps. Nahuhulog sila sa trap. Hindi nila namamalayan na yun ang naglalayo sa kanila sa Panginoon. Yun din nila namamalayan na yun ang nagiging sanhi kung bakit nakakagawa sila ng kasalanan. Kaya tignan ninyo mga kapatid, minsan sa sobrang mithiin natin na magkaroon ng easy money, sa sobrang mithiin natin na mapadali ang ating pagyaman, or paglago, or pagkakaroon ng pera. O, nakakapanloko tayo ng ibang tao, di ba? Nakakalinlang tayo para lang magkaroon ng easy money. O kaya merong mga tao na gumagawa ng kasamaan. Nakagawa po tayo lahat ng kasamaan dahil sa matindi na mithiin natin sa ating buhay. At minsan sasabihin nila, sorry, wala kasi kaming makain. Alam nyo, ang Pilipino pa ba? Alam niyo ang pinaka-strong point ng being a Filipino? Yung pagiging malikhain natin. We can adapt to an environment. We can easily, kumpara sa ibang nasyon, kumpara sa ibang mga tao dito sa mundong ito. You know what is the strong point of being a Filipino? Yung napakadali nating mag-adapt. Yung madali tayong makakita ng mga solusyon. What's that term? Yung makapag-remedyo. Kaya, pwede. Kung walang makain, pwede na makapag-remedyo tayo without doing anything bad to other people. Without na gagawa, hindi na kailangang magkasala. Amen? Pero yan po kasi dahil sa
nakakagawa tayo ng mga baluktot na mga pamamaraan na siyang nagiging dahilan kung bakit po tayo nakagawa ng kasalanan. Amen? Pero alam nyo, gusto ng Panginoon na mamulat tayo sa katotohanan. Gusto ng Panginoon na makita natin na may dalawang pwersa dito sa mundong ito na kailangan natin pagpilitan. Sabi nga in John 10:10, dito natin makikita yung dalawang plano na kung saan mamili tayo. Kasi sabi niya sa John 10:10, the thief comes only to steal, kill, and destroy. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay, at manira. Ang magnanakaw na tinutukoy po ng bersikulong ito ay wala pong iba kundi ang demonyo. Siya po ang hari at Diyos ng mundong ito, mga kapatid. Siya ang nagahari sa mundong ito. Kaya tignan ninyo, ang mundong ito ay pasama ng pasama. Bakit? Ang hari po ng mundong ito ay walang iba kundi ang demonyo. At ang ginagawa niya, tinatakpan niya yung mga mata ng mga tao para hindi nila makita ang liwanag ng Diyos. Tinatakpan niya ang mata ng mga tao para hindi nila makita na merong paraan ang Diyos para ibigay ang pangangailangan nila. Kaya ang mga tao na natatakpan ang kanilang mga mata, ayan, sarili nilang kaparaanan ang kanilang ginagawa. Na hindi nila alam na yun pala ang magiging dahilan para sila ay mapasok sa bilangguan or makagawa ng kasalanan na hindi po kaaya-aya sa Panginoon. Pero alam niyo po, mga kapatid, kung nakagawa man po tayo ng kasalanan, ito po ang salita ng Diyos. Sabi niya, dumating ako. Kung tutuloy po natin, nababasahin yung versikulo na yan. Sabi niya dyan, ang kaaway ay dumarating para pumatay, manira at magnakaw. Pero ano ang sabi ni Kristo? Pero dumating ako. Sabi niya, kahit ganyan ang plano ng demonyo na sirain at gusto niyang patayin ang bawat isa, pero sabi ni Jesus, dumating ako, pumarito ako sa mundong ito para magkaroon kayo ng buhay at yung buhay na yan ay tunay at ganap. Okay? Kaya yan, dalawa po. Nakikita po natin sa versikulong ito na may dalawang plano. Ang unang plano ay tayo po ay masira, tayo po ay mamatay, tayo po ay mawala sa presensya ng Panginoon, tayo po ay maggamit ng demonyo na maging kasangkapan or gawing instrumento niya para ipalaganap ang kanyang napakasamang balak sa mga tao. At yan po ang nangyari nung hindi pa po tayo nakakakilala kay Kristo, naging instrumento tayo ng demonyo para magawa natin ang kanyang mga balak sa tao sa mundong ito. Pero salamat sa Panginoon, sinasabi po ng Diyos na kahit ganyan po na naging kasangkapan tayo ng demonyo, sabi niya, dumating ang Panginoong Jesus. Siya po ang namatay sa cross. Nakita niya na mahirap magbago ang tao. Kaya nga tignan natin, mga kapatid, di ba? Nung nag-aaral tayo, mayroong New Year's resolution. At usually, ang New Year's resolution natin, sinusulat natin, hindi na po ako magsisinungaling, hindi ko nasasagutin ang aking mga magulang, hindi na ako mangungupit, hindi ko na aawayin ang ating mga kapatid, hindi na ako magnanakaw, or hindi na ako magsisinungaling. Ang dami nating sinusulat doon. Pero kinabukasan yun pa rin ang ugali natin. Bakit? Hindi po kasi natin kayang baguhin ang ating sarili. Hindi natin kayang baguhin ang ating buhay. Paano po ba tayo magkakaroon ng pagbabago? Alam niyo po, ang salita po ng Panginoon, sabi niya doon, that ang makakapag-overcome lang sa plano ng demonyo dito sa mundong ito. Kasi ang demonyo kasi, tempter siya. Siya yung taga-tukso sa mga tao. Kaya mag-ingat tayo. Even today, may mga tukso. Imbes na nakikinig ka ng salita ng Panginoon, yung katabi mo, kalabit ng kalabit, kaya yan. Kaya mag-ingat tayo dahil even today ay pwede tayong kasangkapangin ng demonyo para maging alagad niya o maging instrumento niya. Pero alam niyo po, mga kapatid, sabi ng salita ng Panginoon ay makakapagtagumpay lang po tayo mula po sa kasalanan kung tayo po ay mananampalataya sa Panginoon.
Who can win this battle? Sabi niya, sino ang magtatagumpay? Paano natin matatalo ang trabaho ng demonyo sa ating buhay sa mundong ito? Who can win this battle against the world? Only those who believe that Jesus is the Son of God. Kung sino man po ang pwedeng makapagtagumpay sa mundong ito, kung sino po ang makakatalo sa trabaho ng demonyo na manira, magnakaw at patayin tayo, ay yung mananampalataya lang po sa ating Panginoong Jesus, mga kapatid. Siya po ang namatay sa cross, ibinigay po niya ang kanyang buhay. At kung babalikan po natin ang John 10:10, sabi niya, but I have come, but the gift of God. Sabi niya, ang regalo ng Panginoon na ibinibigay niya sa atin sa kanyang pagdating ay life, buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kung regalo po yan, mga kapatid, ang buhay na walang hanggan ay isang regalo. Depende sa iyo kung tatanggapin mo. Di ba yung magre-regalo ay ibibigay mo? At depende kung tatanggapin ba ng isang tao. Pero di ba mahilig tayo sa regalo? Kaya ito na po yung napakagandang regalo na iniaalok po ng Panginoon sa atin. Na hindi kayang bayaran po ng pera. Maaring tayo po ay nakatanggap na ng mga yayamanin na mga regalo. Pero sino po bang nakawala? Sinong naka-experience na nawala niya yung iniregalo sa kanya? Diba? Nawawala ang mga material na bagay na regalo dito sa mundo ito. O kaya naisasanla nung naubusan ka na ng pera. Ayan, isinanla mo na yung regalo nila na relo. Ibinenta mo na yung regalo nila na kwintas. Okay? Kaya ang mga material na mga regalo, mga kapatid, ay nawawala, na ibebenta, nasisira pa minsan. Ang worst thing is nasisira. Kaya may mga tao na sa sobrang pag-iingat nila sa regalo na kanilang natanggap, pakatago-tago nila sa cabinet, ilang dekada na. Tapos nung binuksan na nila, naanay na. Sayang. Di ba? Naanay na, hindi na pwedeng gamitin. Kaya yan ay napakamahal po na regalo yan. Kung aanayin, wala pong silbi. Pero ito pong regalo na iniaalok ng Diyos sa bawat isa sa atin ay walang hanggan po. Buhay na walang hanggan na makakamtan lamang natin sa pamamagitan ni Kristo. Tayo pong lahat, mga kapatid, ay nagkasala. Minsan sa isip at puso natin, wala nang saysay ang ating buhay. Di ba may attitude po tayo minsan na, nagkasala na ako, nakapatay na ako, nakapagnakaw na ako, hayaan mo na, gawin ko na lang na pariwara ang ating buhay. Wala namang nagmamahal, wala namang dumadalaw, sige, bubuga na lang dyan. Kung may gulo, sige, makikigawa ka na lang. Kasi gusto mo talagang masira ang buhay mo. Dahil akala mo, napakadumi mo na, wala nang pag-asa. Lalo pag iniwan ka na ng pamilya mo, lalo na tinalikuran ka ng mga kaibigan mo. Pero ngayon, mga kapatid, isinisigaw po natin na meron kang pag-asa dahil si Kristo ay namatay para sa iyo. At sabi niya, ang demonyo, ang plano niya ay sirain ka. Pero naparito si Kristo. Dumating siya sa mundong ito, nagkatawang tao para ipakita sa atin kung paano mabuhay ng naaayon sa kalooban po ng Diyos, mga kapatid. Kaya ikaw po, kapatid, may pag-asa ka. Ano man ang nagawa mo, yan po, pagsisihan po natin. Pumunta po tayo sa trono ng Panginoon at hilingin natin sa Diyos na patawarin tayo dahil yun na lang naman ang kagustuhan ng Panginoon. Hindi niya naman sinabi na, sige, maghukay ka muna ng pagkalalim-lalim. Mahirapan ka muna bago kita patawarin. Alam niyo po, nung naipako po si Kristo sa cross, may dalawa pong kriminal sa kanyang magkabilang panig. Tapos sabi ng isang kriminal, sabi mo, ikaw ay Diyos. Sige nga, sabihin mo nga sa Diyos, Ama mo sa langit, na iligtas ka niya. Hindi ka naman pala anak ng Diyos dahil nakapako ka, hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Pero yung isang kriminal, sabi niya, huwag kang magsalita ng ganyan. Tayo, nakapako tayo dahil sa ating kasalanan. Pero ito, yung kasama natin, itong Jesus na ito, walang kasalanan, pero siya ay naipako. Alam niyo ang kanyang hiniling, sabi niya, Panginoon,
Tandaan mo sana ako pagdating sa iyong kaharian, sabi niya. At alam niyo po ang sagot ni Jesus, ngayon pa lang, kasama kitang pupunta sa aking kaharian. Makasalanan po yung nasa kanyang tabi. Pero nung hiniling niya sa Panginoon, na Lord, isama mo ako. Alam niyo kasi yung paghiling niya, pagpapakumbaba, ina-acknowledge niya, kinikilala niya na si Jesus ay ang Diyos na dumating sa mundo para ibigay ang kanyang buhay bilang sakripisyo para tayo ay mailigtas. Yun lang ang sinabi niya naman eh. Sabi niya, Lord, tandaan mo ako. Laglagi po siya. Ano? Isipin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Ano ang sagot ni Kristo? Ngayon pa lang, kasama kitang pupunta sa ating kaharian. Kaya mga kapatid, ang simpleng pagsusumamo po natin na mula sa ating mga puso, pagsisihan po natin. It's pride comes before destruction. Kung ipagpapatuloy po natin na magmamalaki at iisipin natin na, ay hindi, wala akong kasalanan, sila lang ang nagkasala, sila dapat ang mag-sorry sa akin. Kapatid, pinapahirapan mo lang ang sarili mo. Kaya ang pagkakataong ito po yung gusto ng Panginoon na malaman natin. Ang pagpapakumbaba, ang pagsusumamo sa kanyang harapan, ang siyang magbibigay sa atin ng daan sa kaligtasan. At alam niyo po ang Panginoon, hanggang ngayon ang plano niya ay tayo pong lahat ay mailigtas. Kaya sabi niya sa Revelation chapter 3 verse 20, sabi niya doon, ako ay nakatayo sa inyong mga pintuan, kumakatok sa mga pintuan ninyo, at kung sino man ang makakarinig sa aking tinig at ako ay pagbubuksan, ako ay papasok sa kanyang tahanan at kakain na magkasalo kami. Amen? I will come in and eat with that person and they with me. Ano po ang ibig sabihin? Alam niyo kapag ang isang tao ay kumatok sa iyong pintuan at inaya mo na makikain at nakikain, yan po ay tanda ng isang relasyon. Yan po ay umpisa ng isang relasyon. At yun po yung gusto ng Panginoon na tayo po sana ay magkaroon ng relationship sa Kanya. Alam niyo po, ang relihiyon, mga kapatid, hindi po makakapagligtas. Even itong church namin na ito, kahit may church tayo, hindi po nakakapagligtas ang simbahan. Hindi po ako makakapagligtas, hindi po makakapagligtas ang mga tao na nasa mataas na tungkulin. Ano po ang nakakapagligtas? Yung relasyon po natin mismo sa ating Panginoon. Kaya ito po yung imbitasyon ng Panginoong Jesus. Kumakatok siya sa puso ng bawat isa sa atin. At sabi niya, kung sino ang magbubukas ng kanyang pintuan at papapasukin siya sa kanyang puso, siya ay makikikain, makikisalo siya. Ibig sabihin, magkakaroon ng relasyon. At alam niyo po, kapag pinapasok niyo po ang Panginoon, pinapapasok niyo ang kapayapaan, pinapapasok niyo din ang kaligtasan, pinapapasok niyo ang karangyaan na siyang hinahabol ng mga tao sa mundo ito. Kaya kapag si Kristo ay pumasok sa puso ninyo, we don't need to run after wealth. Ang Panginoon mismo ang magbibigay para sa atin. Pero syempre alam ng Diyos, kung hindi mo kailangan, hindi niya ibibigay. Kasi baka yan pa ang maging pamasahe mo papuntang impyerno. Kaya magaling ang Panginoon. God will provide our daily bread. Yung pangangailangan natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Pero unang-una, kailangan nating tanggapin siya, kilalanin siya sa ating buhay, at tanggapin ang kanyang imbitasyon. Amen? Sino po ba ang may gustong tumanggap sa imbitasyon ng Panginoon? Kung nandito po ang Panginoon, sabi niya, o sino ang magbubukas ng kanyang pintuan? Alam niyo po, nakikilala po natin ang Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang mga salita. Kaya ito po ang salita ng Diyos. Kaya dahil nagtaas po ang mga kamay natin sa Panginoon para tanggapin ang imbitasyon na kanyang ibinibigay sa atin, maaari po bang yumuko tayo at sundan po natin ang panalangin na ito bilang tanda po ng ating pagbubukas ng ating puso sa Panginoon. Kailangan po kasi natin bigkasin na binubuksan natin ang ating puso because sabi ng salita ng Panginoon, he who declares with their mouth that Jesus is Lord and believe na siya ay namatay at nabuhay muli, they will be
saved. Kaya importante po na bigkasin natin ang pagtanggap natin sa Panginoon. Kaya kung okay po sa inyo mga kapatid, nakita ko naman na nagtaas kayong lahat ng inyong mga kamay, tayo pong lahat ay umupo at tanggapin po natin ang napakagandang imbitasyon ng Diyos para po sa bawat isa sa atin. Sundan niyo po ang panalangin na ito mga kapatid mula po sa inyong mga puso. Okay? Panginoon, salamat po sa mga salita na aming napakinggan. Salamat dahil nalaman namin ang napakagandang plano mo sa aming buhay. Kahit marami po kaming kamalian, mga kasalanan, mga nagawa, mga nasampit, mga naisip, mga naplano na mga bagay na hindi kaaya-aya sa iyo. Salamat po dahil naunawaan namin ang kaligtasan na gustong-gusto mong iparating sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita. Salamat po Diyos at binubuksan ko po at tumutugon po ako sa imbitasyon ng isang relasyon. Tinatanggap kita, Panginoong Yesus, sa ating buhay. Kinikilala kita bilang Diyos at tagapagligtas. Lord, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. At tulungan mo din ako, Panginoon, na magpatawad sa mga nagkasala sa akin. Linisin mo ang aking puso, Panginoon. Alisin mo ang puot at galit. Alisin mo, Panginoon, ang pagiging sakim. At palitan mo, Panginoon, ng kapayapaan at pagmamahal mula po sa inyo. Salamat po, God, at hiling ko at dalangin ko, Panginoon, na isulat po ninyo ang aking pangalan sa libro ng buhay. Kayo, Panginoon, ikaw na, Panginoon, ang aking Diyos at tagapagligtas. Ikaw na, Panginoon, ang gabay ng aking buhay. Salamat sa iyong pagmamahal at kaligtasan. Ito po ang aking samot dalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Praise the Lord. At bago po ibalik sa ating MC, let's pray. Yes, Lord, I pray for all these people who have accepted you as their Lord and Savior. Pagpalain mo sila, Panginoon. Lord, lahat po ng aspeto ng kanilang buhay, i-protect mo sa pamamagitan mo ng iyong banal na dugo. Lord, hindi po magtatagumpay ang demonyo dahil sila po ay mga anak mo, Panginoon. Bigyan mo sila ng kalakasan na nagmumula sa iyo at ikaw lang, Panginoon, ang siyang maitaas sa kanilang buhay. Ito po ang aming dalangin, O God. In Jesus' name we pray. Amen and Amen. God bless everyone. Pagpalain po kayo ng